Ang ebidensya, 752 po. I-visualize po yan ng Book of Acts hanggang doon sa last chapter. Di ba nung mamamatay na si Stephen, sabi niya, nakikita kong bukas ang langit. Anya, 752. At nakikita kong nakatayo ang anak ng Diyos. Alam niyo, basahin niyo po yung buong Bible. Wala po kayong mababasang si Kristo nakabukas ang langit at nakatayo. Doon lang po sa verse na yun. Nakikita kong bukas ang langit. Ano ibig sabihin ng bukas ang langit? Welcome na po si Stephen. Kasi after po nun, he was stoned to death. Kaya po nakatayo ang Panginoon to welcome him. To welcome him. Nakuha niyo po? Basahin niyo po yun. 752. Yung, si Stephen po is one of the 7 na inilek po para po mga siwa sa mga babaeng bao sa pamamahagi po dahil napapabayaan na ng mga apostoles ang pangangaral. Kaya sabi po niya sa 17, then we who are alive, who are left, will be caught up together with him in clouds to meet the Lord. Yung pagdating naman, mauuna daw yung mga nangamatay. Sila yung unang makakarating doon sa piling ng Panginoon. Ngayon naman, pag dumating na yung Panginoon, tayo mga nabubuhay naman na tapat na nananampalataya na hindi nagpapabaya sa pagkakatipon, no? Na ginagampanan yung main event, yung pag-alaala sa Panginoon para alalahanin siya, no? Sa Panginoon, no? And we will always be with the Lord. Kaya sabi niya in 18, therefore encourage one another with these words. Mag-aliwang kayo sa isa't isa, sabi po sa wikang Tagalog, ng mga salitang ito. Yun po yung pag-asa natin, yun ang iaalok natin sa ating mga kapighatian. Ang katunayan, ito po. Ang katunayan, ito na po yung last passage na aking babasahin, in Revelation. Alam niyo ang aral po ng Jehovah's Witnesses, pamilyar kayo? Kaya daw po hindi sila pwede sa langit kasi meron na po doon 144. Yun po yung aral nila. Hindi nila tinapos yung the whole context of chapter 7. Ang binasa na nila 7, chapter 1 hanggang doon sa verse 8. Ang tinatakam po sa 12 tribes ni Israel, 12,000 each, and 12 tribes yung kaya 144,000. Hindi nila pinunta doon sa verse 9. Ito po yung laman ng verse 9 na ito po. Pagkatapos ng mga bagay na ito, after sealing the 12 tribes of Israel, no, from Reuben to Benjamin, yung pinakapanganay hanggang sa pinakabunso, 144,000. Verse 9, how about this? Pagkatapos ng mga bagay nito, tumingin ako na itong isang lubhang karamihan na di mabilang ng sino man na mula sa bawat bansa, lahat ng mga angkan at mga bayan at wika na natayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero. So ang scene is in heaven. Ako niya po. Sa harapan ng luklukan ng kordero na nangadaranta ng mapuputing damit at may palmas sa kanilang mga kamay. Verse 13, fast forward natin. Nagtanong po kay Juan, yung isa sa matatanda. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito, at tinutukoy ko yung nakaputi, lubhang karamihan na di mabilang ng sino mang galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang wika, iba't ibang lingwahe. Ang mga ito na nadaramta ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling. So dalawa tanong, sino-sino, saan nagsipanggaling? Ito po sa sinabi ni Juan. 14, at sinabi sa kanyang Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, tanong niya, sagot niya. Pwede pa na yung tanong niya, sagot niya. Ito po ito po yung sagot niya sa tanong niya. Ang mga ito'y nanggaling sa malaking kapighatian. Pinugutan ng ulo, sinunog ng buhay. Yun po yung nangyari sa kanila. Saan po daw sila nanggaling? Sa malaking kapighatian. Kaya po yung topic natin, ang una pong topic natin, the study of Romans 8:18. Ano man po yung kapighatian na meron tayo ngayon? Na Christine ka, na napipito ka, na Opel ka, na Marcy ka, na walang ka ng mahal sa buhay, ito po yun o. Galing sa malaking kapighatian at naghugas ng kanilang mga damit na pinaputi sa dugo ng kordero. Ito po yung sumampalataya, nagkumpes ng kanilang kasalanan, nabautismuhan,
At hindi lang po doon natapos. Naging faithful Christian sila until their last breath, na kahit na inuusig sila, hindi sila nagpapabaya saan? Sa pagkakatipong pagsampa. Bakit? This is the answer. Verse 15. At sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw at gabi. Mga kapatid, ito tanong ko sa inyo, real talk. Ilang oras lang po ba ang meron po ba yung pagkakatipo natin? Minsan, 2 oras. Kung yung 2 oras hindi ka makapagtiis, hindi ka pwede sa langit. Sabi po sa langit, and they serve God, they worship God day and patay. 2 oras lang na, ayaw mo na, naiinip ka na. No? Ang oras ng pagkakatipon, alas 9, dumarating ka, 9:30. Pero kapag dating up, magkikita tayo. Alas 9 sa SM Cavite. 8 pa lang nandun ka na, ina-anticipate mo na ng 1 oras. Kasi ang ganda ng profile, ang ganda, sexy. Bakit pag sa Diyos di mo ma-anticipate ng tama, darating ka rito 9:45. Darating ka rito, bread-breaking na. Diba? Lalo hindi ka rito pa pwede. Alam niyo pa yung ginagawa natin, this is a little bit taste of heaven here on earth. Yung worship assembly ay lasa po ng asin ng langit dito sa lupa. Sapagkat yung major activities po natin, pag nasa langit na tayo, kapiling ng Diyos, we will worship Him day and night. Nakuha niyo po yan. At siyang nakaupo sa luklukan, ay lulukuban sila ng kanyang tabernakulo. No? At sila hindi na magugutom pa. Dito ngayon, nagugutom tayo. Tumatanda, nangihina. Pag natutunan na tayo, wala na yun. Wala nang gutom, wala nang sakit. No more pain. Ano pa ang sabi? Sapagkat ang kordero na sa gitna ng luklukan ay magiging pastor nila. At sila ay papatlugunan sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahina ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala na hong kalungkutan doon. Wala na hong sorrow. Wala na hong hardship. Mga kapatid, last story time. Ilan na po yung ano ko? Ito na po yung pinakalas. Worship, mga kapatid. Naalala niyo po si Job. When Job have everything to worship God. When Job lost everything to worship God. Worship isn't about our circumstances. It's about who God is. Story time. Alam niyo sa isang maraming kaharian, meron pong isang hari at meron po siyang napaka-close na assistant. Pero ayaw po ng hari ito kasi meron po siyang laging bukang bibig. Ang laging bukang bibig niya, God is good all the time. All the time, God is good. Katulad po, halimbawa, sabi ng hari, okay lang kasi wala namang nakopo sa kanyang masama at wala rin naman nagagawa sa kanya itong masama. Kagaya nung nahulog po yung assistant niya sa kabayo, sabi niya, God is good all the time. Nung nanakawan po siya, sabi niya, God is good all the time. Nung nasunugan po yung assistant, sabi po niya sa hari, God is good all the time. Ano ka pa naman? Wala ka na bang ibang babanggitin kundi ganyan, God is good all the time. One day po, nagpa siya po manghunting yung hari. Natural, sinabi niya yung pinaka-close friend niya, yung assistant niya. Nung nag-hunting sila, namana po yung hari ng deer, yung usa. Sa pagbana po niya, ano niya ng palaso, nahagi po yung kanilang hilalaki niya. Naputol! Alam niyo, guess what? Ano sinabi ng kanyang assistant? Guess what? Ano sinabi ng assistant? God is good. Grabe ka naman! Naputol na yung kadaliri mo. God is good all the time. Paano ko yung ulo ko naputol? God is good pa rin. Nagalit niya yung hari, pinakulong na ngayon yung assistant niya. Kulong. So after more than 1 week, 2 weeks, naka-recover ko yung lalaki ng hari. Nag-hunting uli siya. This time, hindi niya na ako kasama yung kanyang best friend kasi pinakulong niya. Na-assistant niya. Yung panahon na yun na nag-hunting siya, nakakuha po siya, nakubkob siya, nadala siyang biyag ng mga kulto sa kabubakang yun.